Sa isang malayong baryo na napapalibutan ng mga tuyong bukirin at bitak-bitak na lupa, matagal nang naghihirap ang mga magsasaka dahil sa walang tigil na tagtuyot. Ang dating luntiang kapaligiran ay tila naging isang malungkot na alaala na lamang. Ang mga palayan na minsang sumasayaw sa hangin ay ngayoy tila mga aninong nakalugmok sa lupa. Isa sa mga magsasakang patuloy na kumakapit sa pag-asa ay si Mang Isko. Siya ay payat, sunog sa araw ang balat, at bakas sa kanyang mga mata ang pagod at pangamba. Gayunpaman, sa kabila ng kahirapan, nananatili ang kanyang kabutihang loob at malasakit sa kapwa. Isang umaga, habang nagbubungkal si Mang Isko sa lupang halos ayaw ng sumuko, napansin niya ang isang matandang lalaki na naglalakad sa gilid ng kanyang bukirin. Ang matanda ay mukhang nanghihina, gusot ang buhok at tila ilang araw nang walang kain o tubig. Lumapit si Mang Isko. "Lolo, ayos lang po ba kayo?" tanong niya habang pinupunasan ang pawis sa noo. Mahinang umiling ang matanda. "Iho, nauuhaw ako. Kahit kaunting tubig lang." Napatingin si Mang Isko sa kanyang maliit na sisidla ng tubig. Iyon na lamang ang natitirang inumin niya para sa buong maghapon. Alam niyang kung ibibigay niya iyon, siya naman ang magdurusa sa init. Ngunit hindi siya nagdalawang isip. Iniabot niya ang sisidlan. "Inumin niyo na po lahat. Mas kailangan niyo po iyan." Agad itong tinanggap ng matanda at uminom ng dahan-dahan, tila pinapahalagahan ang bawat patak. Nang matapos, tumingin ito kay Mang Isko na may kakaibang ningning sa mga mata. "Maraming salamat, iho. Hindi ka nagdalawang isip kahit alam mong kapos ka rin," sabi ng matanda. Ngumiti lamang si Mang Isko. "Wala po yon. Tao lang din po tayo. Kailangan magtulungan." Hindi na nagsalita ang matanda. Tumango lamang ito at dahan-dahang umalis na tila may iniwang misteryo sa hangin. Hindi alam ni Mang Isko na ang araw na iyon ang magiging simula ng isang kakaibang pagbabago sa kanyang buhay. Pagbalik niya sa kanyang gawain, napansin niyang tila may kakaibang lamig sa hangin. Kahit tirik ang araw, may bahagyang simoy na dumampi sa kanyang balat. Hindi niya ito pinansin at ipinagpatuloy ang pagbubungkal. Ngunit kinagabihan, may nangyari na hindi niya inaasahan. Habang siya ay nagpapahinga sa kanyang maliit na kubo, narinig niya ang mahihinang yabag sa labas. Bumangon siya at dahan-dahang binuksan ang pinto. Sa kanyang harapan ay nakatayo ang matandang lalaki na kanyang tinulungan. Ngunit hindi na ito mukhang marupok at mahina. Ang kanyang tindig ay matuwid at ang kanyang mga mata ay kumikislap na tila may lihim na kapangyarihan. Napaatras si Mang Isko. "Kayo po?" Ngumiti ang matanda, ngunit ang ngiting iyon ay may kakaibang lalim. "Iho, hindi lahat ng nakikita mo ay kung ano lamang ang inaakala mo," sabi nito. "Ang kabutihan mo ay hindi nasayang." Bago pa makapagsalita si Mang Isko, isang liwanag ang bumalot sa paligid. Napapikit siya dahil sa tindi nito. At nang muli niyang idilat ang kanyang mga mata, wala na ang matanda. Ngunit sa kanyang paanan ay may maliit na supot. Dahan-dahan niya itong pinulot at binuksan. Sa loob ay mga butil, ngunit hindi pangkaraniwan. Ang mga ito ay tila kumikislap sa liwanag ng buwan, na para bang may sariling buhay. Hindi niya maintindihan kung ano ang kahulugan nito, ngunit may kung anong nagsasabi sa kanyang puso na ito ay isang biyaya. Kinabukasan, nagpasya si Mang Isko na itanim ang mga butil sa kanyang lupang matagal ng tigang. Sa kabila ng pag-aalinlangan, itinanim niya ang mga ito nang may buong pag-asa. Habang ginagawa niya ito, hindi niya napansin ang isang pares ng matang nagmamasid mula sa di kalayuan. Ito ay si Kadoro, isang magsasakang kilala sa baryo bilang mainggitin at mapagmataas. Matagal na niyang kinaiinggitan si Mang Isko, kahit wala namang ipinagmamalaki ang huli. Ano kaya ang itinatanim ng dukhang iyon? Bulong ni Kadoro sa sarili.
Sa ganitong tagtuyot, wala nang tutubo, sayang lang ang pagod. Ngunit sa kabila ng kanyang pangungutya, may halong kaba ang kanyang naramdaman. At sa kanyang isipan, nagsimulang mabuo ang isang balak. Samantala, sa kabilang dako ng baryo, ang mayor na si Don Ramon ay abala sa pag-uusap sa kanyang mga tauhan. Kung hindi na kayang magtanim ng mga magsasaka, mas mabuti pang kunin na natin ang lupa. Malamig niyang wika. Gagawin nating komersyal ang lugar. Mas malaki ang kikitain. Pero mayor, sagot ng isa, paano po ang mga magsasaka? Ngumiti si Don Ramon, isang ngiting walang awa. Hindi sila mahalaga kung wala silang maibigay na pakinabang. Sa gabing iyon, habang tahimik ang baryo, nagsimula ang pag-ikot ng kapalaran, isang kapalarang mag-uugnay sa kabutihan, inggit at kasakiman. At sa gitna ng lahat ng ito, si Mang Isko, isang simpleng magsasaka, ay hindi pa alam na siya ang magiging susi sa isang himala na magbabago sa kanilang mundo. Maagang nagising si Mang Isko kinabukasan. Hindi pa sumisikat ang araw ay nasa bukirin na siya, dala ang pag-asang kahit paano'y may mangyayari sa mga butil na kanyang itinanim. Habang papalapit siya sa bahagi ng lupa kung saan niya ibinaon ang mahiwagang mga butil, may kakaibang kaba siyang naramdaman. Hindi niya maipaliwanag kung bakit tila mas mabilis ang tibok ng kanyang puso. At nang tuluyan niyang makita ang lugar, napatigil siya. Ang lupang kahapon ay tuyot at pitak-bitak, ngayoy bahagyang mamasa-masa. Sa ibabaw nito ay may maliliit na usbong na nagsisimulang sumilip, kulay luntian at tila kumikislap sa unang liwanag ng araw. Hindi siya makapaniwala. Imposible. Mahina niyang bulong. Lumuhod siya at marahang hinaplos ang mga usbong. Totoo nga, may buhay ang lupa. Sa gitna ng matinding tagtuyot, may tumutubong halaman. Napatingala siya sa langit, tila naghahanap ng kasagutan. Salamat, kahit hindi ko alam kung kanino, sabi niya. Sa mga sumunod na araw, lalo pang lumago ang mga tanim. Hindi lamang ito basta lumalaki. Tila may kakaibang sigla ang bawat dahon. Hindi sila nalalanta sa init at hindi rin kinakain ng mga peste na karaniwang sumisira sa mga pananim. Unti-unting napansin ito ng ibang magsasaka. Isko, anong sikreto mo? Tanong ni Aling Nena, isang kapitbahay na matagal nang nawalan ng ani. Umiling si Mang Isko. Hindi ko rin po alam. May itinanim lang ako. At ito ang nangyari. Anong itinanim mo? Tanong ng isa pa. Sandaling nag-isip si Mang Isko. Hindi niya alam kung dapat ba niyang ibahagi ang tungkol sa matanda at sa mga butil. Mga butil lang po na ibinigay sa akin, sagot niya sa huli. Nagtinginan ang mga magsasaka. May halong pag-asa at pagtataka sa kanilang mga mukha. Ngunit hindi lahat ay natuwa. Mula sa di kalayuan, nakamasid si Kadoro. Nakakunot ang noo at mahigpit ang pagkakakuyom ng kanyang mga kamao. Hindi pwede to, bulong niya. Paano siya nagkaroon ng ani samantalang ako wala? Hindi siya mapalagay. Habang lumalago ang pananim ni Mang Isko, lalo namang lumalaki ang inggit sa kanyang dibdib. Isang gabi, habang tahimik ang baryo at tanging huni ng mga kuliglig ang maririnig, dahan-dahang nagtungo si Kadoro sa bukirin ni Mang Isko. Tinitigan niya ang mga tanim, malulusog, matatayog, at tila may sariling liwanag sa ilalim ng buwan. Kung hindi akin, hindi rin dapat sa kanya, mahina niyang sabi. Kumuha siya ng isang supot na naglalaman ng kemikal, isang lason na karaniwang ginagamit upang patayin ang mga peste, ngunit sa maling dami ay kayang sirain ang buong taniman. Dahan-dahan niya itong ibinuhos sa lupa, siguradong walang makakakita. Pagkatapos, mabilis siyang umalis, dala ang paniniwalang kinabukasan ay mawawala na ang himala ni Mang Isko. Ngunit hindi niya alam, may isang nilalang na nakamasid sa kanyang ginawa.
Sa gilid ng bukirin, sa lilim ng isang matandang puno, may isang babaeng nakatayo. Ang kanyang kasuotan ay tila gawa sa liwanag at ang kanyang presensya ay may dalang kakaibang kapayapaan. Siya ang mutya ng langit. Tahimik niyang minasdan ang ginawa ni Kadoro at sa kanyang mga mata ay may bahid ng lungkot. Ang inggit ay kayang pumatay ng biyaya, mahina niyang wika. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at isang banayad na liwanag ang bumalot sa lupa na nilason ni Kadoro. Kinabukasan, muling nagpunta si Mang Isko sa kanyang bukirin. Dala ang kaba na baka nagkamali siya ng akala. Ngunit sa kanyang pagdating, lalo siyang namangha. Mas lalo pang umunlad ang kanyang mga pananim. Ang mga dahon ay mas luntian, ang mga tangkay ay mas matibay, at ang buong bukirin ay tila sumisigaw ng buhay. Hindi niya alam na may nagtangkang sirain ito, at lalong hindi niya alam na may nagbabantay sa kanya. Samantala, si Kadoro ay nagmamasid mula sa malayo, naghihintay na makita ang pagbagsak ng kanyang kinaiinggitan. Ngunit nang makita niyang mas lalo pang gumanda ang tanim ni Mang Isko, nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi pwede ito, galit niyang bulong. Sa unang pagkakataon, hindi lamang inggit ang kanyang naramdaman, kundi takot. Sa kabilang banda, umabot na rin ang balita sa munisipyo. Mayor, may isang magsasaka raw na may pananim kahit tagtuyot, sabi ng isang tauhan. Napangiti si Don Ramon, ngunit ang ngiting iyon ay hindi nagdala ng kabutihan. Talaga? Malamig niyang sagot. Mukhang may dapat tayong tingnan. Sa kanyang isipan, hindi himala ang nakita niya, kundi pagkakataon. At habang patuloy na lumalago ang biyaya sa lupain ni Mang Isko, unti-unti ring lumalapit ang mga taong may kanya-kanyang hangarin, ang inggit ni Kadoro at ang kasakiman ng mayor. Hindi pa man sumisibol ng lubusan ng himala, nagsisimula na itong subukin. Habang patuloy na lumalago ang pananim ni Mang Isko, lalong dumarami ang mga usap-usapan sa buong baryo. Ang dating tahimik na lugar ay napuno ng bulungan, mga tanong na walang kasagutan, mga haka-hakang nagpapalipat-lipat mula sa isang bibig patungo sa iba. May sumpa kaya yan? Tanong ng isang matanda. O baka naman may lihim na patubig? Hinuha ng isa. Ngunit para sa karamihan, ang nakita nila ay isang himala. Isang bagay na matagal na nilang ipinagdasal sa gitna ng kanilang paghihirap. Si Mang Isko, sa kabila ng lahat, ay nanatiling mapagkumbaba. Araw-araw, maaga siyang pumupunta sa bukirin, inaalagaan ang kanyang mga pananim na parang sariling anak. Hindi niya ito ipinagkakait sa iba. Sa katunayan, madalas ay nagbibigay pa siya ng ilang bunga sa mga kapitbahay na walang makain. Maghati-hati na lang tayo, lagi niyang sinasabi. Hindi naman dapat sinasarili ang biyaya. Dahil dito, lalo siyang minahal ng mga tao. Ngunit sa likod ng pagmamahal ng marami, may mga matang hindi natutuwa. Isang hapon, habang abala si Mang Isko sa pagdidilig gamit ang kakaunting tubig na kanyang naipon, may dumating na mga sasakyan sa baryo. Nag-alikabok ang daan habang papalapit ang mga ito. Bumaba mula sa pinakamalaking sasakyan si Don Ramon. Nakatayo siya ng tuwid, suot ang mamahaling barong at may kasamang mga tauhang tila handang sumunod sa bawat utos niya. Ang kanyang presensya pa lamang ay sapat na upang magdulot ng katahimikan sa paligid. "Nasaan ang magsasakang yon?" tanong niya. Agad siyang itinuro ng isang tao sa direksyon ng bukirin ni Mang Isko. Dahan-dahang naglakad si Don Ramon papunta roon, sinusundan ng kanyang mga tauhan. Nang makita ni Mang Isko ang paparating na grupo, napahinto siya. Hindi siya sanay sa ganitong mga bisita. "Magandang hapon po," magalang niyang bati. Tinitigan siya ni Don Ramon mula ulo hanggang paa na para bang sinusukat ang kanyang halaga. "Ikaw ba si Isko?" tanong niya. "Opo," sagot ni Mang Isko. "Balita ako,
Ikaw ang may himalang tanim dito, sabi ng mayor habang inililibot ang tingin sa bukirin. Hindi agad sumagot si Mang Isko. Hindi ko po alam kung himala, pero nagpapasalamat po ako na may tumutubo. Lumapit si Don Ramon sa isa sa mga halaman at hinawakan ang dahon. Napansin niya ang kakaibang sigla nito. Magkano ang lupa mo? Bigla niyang tanong. Nagulat si Mang Isko. Po? Bibilhin ko, diretsong sabi ng mayor. Sabihin mo lang ang presyo. Napayuko si Mang Isko. Hindi niya inaasahan ang ganitong alok. Pasensya na po, mayor. Maingat niyang sagot. Pero hindi ko po ibinebenta ang lupang ito. Ito na lang po ang kabuhayan ko. Sandaling natahimik ang paligid. Unti-unting nagbago ang ekspresyon ni Don Ramon. Ang kanyang ngiti ay naging malamig. Pag-isipan mo, sabi niya. Hindi araw-araw may ganitong oportunidad. Ngunit matatag si Mang Isko. Maraming salamat po, pero hindi ko po kayang ipagbili. Tumalikod si Don Ramon, ngunit bago siya tuluyang umalis, nagsalita siya ng mahina, ngunit sapat upang marinig ni Mang Isko. Lahat ng bagay may kapalit. Pagkaalis ng mayor, muling bumalik ang ingay sa baryo. Ngunit sa puso ni Mang Isko, may naiwan na kaba. Samantala, mula sa likod ng isang puno, tahimik na nakamasid si Kadoro. Narinig niya ang lahat ng nangyari. Unti-unting nabuo sa kanyang isipan ang isang plano. Kung gusto ng mayor ang lupa at ayaw ibenta ni Isko, pulong niya. May paraan para mapilitan siya. Kinagabihan, habang nagpapahinga si Mang Isko sa kanyang kubo, muling bumalik ang malamig na simoy ng hangin. Ang parehong pakiramdam na naramdaman niya noong unang gabing nagpakita ang matanda. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Sa kanyang harapan ay ang babae na nakita noong gabing binantayan ang kanyang bukirin, ang mutya ng langit. Napaluhod si Mang Isko, hindi dahil sa takot, kundi sa bigat ng presensya nito. Huwag kang matakot, malumanay nitong sabi. Sino po kayo? Nanginginig na tanong ni Mang Isko. Ako ang nagbabantay sa biyayang ibinigay sa iyo, sagot ng mutya. Ang kabutihan mo ang nagbigay daan sa himalang ito. Napayuko si Mang Isko. Hindi ko po alam kung karapat-dapat ako. Ang puso mo ang nagsabi na karapat-dapat ka, tugon nito. Sandaling natahimik ang paligid. Ngunit nagbago ang tono ng mutya. Mag-ingat ka, Isko, sabi niya. Hindi lahat ay natutuwa sa biyayang taglay mo. Agad niyang naalala ang mayor at ang mga matang nakamasid sa kanya nitong mga nakaraang araw. May masamang mangyayari po ba? Tanong niya. Hindi direktang sumagot ang mutya. Ang biyaya ay hindi lamang sinusubok ng kahirapan, sabi niya, kundi ng inggit at kasakiman. Unti-unti itong naglaho sa liwanag. Iniwang mag-isa si Mang Isko sa gitna ng gabi. At sa kanyang puso, malinaw na ang tunay na pagsubok ay hindi pa nagsisimula. Hindi nakatulog ng maayos si Mang Isko noong gabing iyon. Paulit-ulit na umuukil-kil sa kanyang isipan ang babala ng mutya ng langit. Kahit ipinikit niya ang kanyang mga mata, tila naroon pa rin ang malamlam na liwanag at ang tinig na puno ng paalala. Pagsikat ng araw, agad siyang nagtungo sa kanyang bukirin. Sinuri niya ang bawat halaman, bawat dahon, na para bang may hinahanap na bakas ng panganib. Ngunit tulad ng mga nagdaang araw, ang kanyang pananim ay nanatiling malusog at masigla. Sa kabila nito, hindi nawala ang kanyang pangamba. Samantala, sa kabilang dako ng baryo, si Kadoro ay abalang-abala sa pakikipag-usap sa isang tauhan ng munisipyo. Nakatayo sila sa ilalim ng isang punong mangga, malayo sa mga mata ng ibang tao. Sigurado ka bang gusto mong gawin ito? Tanong ng tauhan. May bahid ng pag-aalinlangan. Ngumisi si Kadoro. Kung kapalit naman nito ay mapapakinabangan ko ang lupa, bakit hindi? Pero si Mang Isko, mahina siya.
putol ni Kadoro. At ang mahihina, madaling mapaalis. Ibinulong niya ang kanyang plano. Isang planong magpapakita na ang lupa ni Mang Isko ay pag-aari umano ng gobyerno at kailangan itong kunin para sa proyekto ng munisipyo. Hindi man lubos na kumbinsido ang tauhan na naigang takot sa kapangyarihan ng mayor. Sa hapon ding iyon, may dumating na mga papel sa kubo ni Mang Isko. Notice of Land Acquisition, nakasulat sa itaas. Nanlamig ang kanyang mga kamay habang binabasa ang laman nito. Nakasaad doon na ang kanyang lupain ay kukunin ng pamahalaan para sa isang proyektong pangkaunlaran at siya ay bibigyan lamang ng maliit na kabayaran. Hindi siya makapaniwala. Hindi pwede to, bulong niya. Agad siyang nagtungo sa munisipyo, dala ang papel. Doon niya muling nakita si Don Ramon na tila inaasahan na ang kanyang pagdating. Mayor, ano po ito? Tanong ni Mang Isko, pilit pinipigilan ang kanyang emosyon. Kinuha ni Don Ramon ang papel at bahagyang ngumiti. Iyan, bahagi ng plano para sa pag-unlad ng baryo. Pero ito lang po ang kabuhayan ko, sagot ni Mang Isko. Saan po ako pupunta? Umupo si Don Ramon at pinag-krus ang kanyang mga kamay. May kabayaran naman, sabi niya, at hindi mo na kailangang maghirap sa pagtatanim. Umiling si Mang Isko. Hindi po pera ang kailangan ko, lupa po ito ng pamilya ko. Bahagyang tumigas ang mukha ng mayor. Isko, malamig niyang wika, huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Pumirma ka na lang. Ngunit sa pagkakataong iyon, may kakaibang lakas na naramdaman si Mang Isko. Marahil mula sa alaala ng mutya o sa paniniwala niyang tama ang kanyang ipinaglalaban. Hindi po ako pipirma, matatag niyang sagot. Biglang tumahimik ang silid. Unti-unting tumayo si Don Ramon. Kung ganoon, sabi niya, huwag mo akong sisihin sa mangyayari. Lumabas si Mang Isko ng munisipyo na mabigat ang dibdib, ngunit buo ang loob. Sa kanyang pagbabalik sa bukirin, napansin niyang tila may kakaibang pagbabago sa paligid. Ang hangin ay mas malamig at ang mga dahon ay tila marahang kumikilos kahit walang hangin. At doon, sa gitna ng kanyang taniman, muling nagpakita ang mutya ng langit. Alam ko na ang nangyayari, sabi ni Mang Isko agad. Tumango ang mutya. Ang kasakiman ay nagsimula ng kumilos, wika nito. At hindi ito titigil hanggat hindi nito nakukuha ang nais. Ano po ang gagawin ko? Tanong ni Mang Isko. Lumapit ang mutya at hinaplos ang isa sa mga halaman. Ang lupang ito ay hindi lamang lupa, sabi niya. Ito ay biyaya, at ang biyaya ay may kapangyarihang ipagtanggol ang sarili kung ang may hawak nito ay may malinis na puso. Tumingin siya kay Mang Isko. Ngunit kailangan mong maging matatag. Darating ang panahon na susubukin ka hindi lamang ng kahirapan, kundi ng takot. Napayuko si Mang Isko. Handa po akong ipaglaban ito, kahit mahirap. Ngumiti ang mutya, isang ngiting puno ng pag-asa. Hindi ka nag-iisa, sabi niya. Sa di kalayuan, muling nakamasid si Kadoro. Nakita niya ang pakikipag-usap ni Mang Isko, ngunit hindi niya nakita ang mutya. Para sa kanya, tila baliw na ang magsasaka, nakikipag-usap sa hangin. Ngunit sa kanyang puso, hindi pa rin nawawala ang kaba. At sa isip ni Don Ramon na nakaupo sa kanyang opisina habang pinagmamasdan ng baryo mula sa bintana, isa lamang ang malinaw. Hindi siya papayag na matalo ng isang simpleng magsasaka. Habang papalapit ang gabi, ang tensyon sa baryo ay lalong tumitindi. Ang kabutihan, inggit at kasakiman ay unti-unti nang nagbabanggaan. At ang lupang minsang tahimik ay naging sentro ng isang labanan na hindi lamang para sa yaman, kundi para sa katarungan. Lumipas ang ilang araw matapos tanggihan ni Mang Isko ang alok ni Don Ramon
ngunit hindi na bumalik ang katahimikan sa baryo. Sa halip, tila may mabigat na ulap na nakabitin sa himpapawid. Hindi nakikita, ngunit ramdam ng bawat isa. Unti-unting nagbago ang pakikitungo ng ilang tao kay Mang Isko. May mga dating bumabati na ngayon ay umiiwas. May mga bulong na hindi niya marinig ng buo, ngunit sapat upang makaramdam siya ng paglayo. Baka mapahamak tayo kung madamay, sabi ng ilan. Kalaban niya ang mayor, bulong ng iba. Hindi sila masisi ni Mang Isko. Alam niyang ang kapangyarihan ni Don Ramon ay hindi basta-basta. Ngunit sa kabila ng lahat, may iilan pa ring nanatiling sumusuporta sa kanya. Mga taong nakakita sa kanyang kabutihan. Isang hapon, habang abala si Mang Isko sa pag-aayos ng kanyang taniman, may dumating na mga tauhan mula sa munisipyo. May dala silang mga kagamitan at matitigas ang muka. Anong kailangan ninyo? Mahinahong tanong ni Mang Isko. May utos ang mayor, sagot ng isa. Kailangan ng bakura ng lupang ito, simula na ng proyekto. Nanlaki ang mamata ni Mang Isko. Hindi pa po tapos ang usapan, hindi pa po ako pumapayag. Hindi na siya pinansin ng mga tauhan. Agad silang nagsimulang maghukay at maglagay ng mga poste sa gilid ng kanyang lupain. Sandali lang po, sigaw ni Mang Isko. Pilit pinipigilan ang isa sa kanila. Hindi ninyo pwedeng gawin ito. Ngunit itinulak siya ng tauhan. Sumunod ka na lang, matigas nitong sabi. Napaupo si Mang Isko sa lupa. Sa kanyang harapan, unti-unting binabakura ng lupang kanyang pinaghirapan, ang lupang nagbibigay ng pag-asa sa kanya at sa iba. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang bigat ng kanyang kalagayan. Hindi sapat ang kanyang kabutihan laban sa kapangyarihan. Ngunit bago pa tuluyang mawalan ng pag-asa, may kakaibang nangyari. Biglang umihip ang malakas na hangin. Napatingin ang lahat sa paligid. Ang langit na kanina'y maliwanag ay biglang nagdilim. Ang mga ulap ay tila nagsisiksikan. At ang hangin ay nagdala ng malamig na simoy na hindi pangkaraniwan sa gitna ng tagtuyot. Ano to? Bulong ng isang tauhan. At pagkatapos, isang malakas na kulog ang umalingaw-ngaw. Napaatras ang mga tauhan at ilang sandali pa'y bumuhos ang ulan. Hindi ito basta ulan, ito ay malakas, tuloy-tuloy at tila may sariling layunin. Bumagsak ito diretso sa lupain ni Mang Isko na parabang iyon lamang ang nais nitong diligin. Nanlaki ang mga mata ng lahat. Imposible, ilang buwan nang walang ulan, sabi ng isa. Habang ang buong baryo ay halos hindi nababasa, ang bukirin ni Mang Isko ay nababalot ng ulan na nagbibigay buhay sa bawat halaman. Sa gitna ng buhos, tumayo si Mang Isko. Dama niya ang bawat patak sa kanyang balat at sa kanyang puso ay muling nagliyab ang pag-asa. Unti-unting umatras ang mga tauhan. Hindi ito normal, sabi ng isa. Mas mabuting bumalik muna tayo. At sa takot o pagkalito, iniwan nila ang bukirin. Naiwang mag-isa si Mang Isko sa gitna ng ulan. Sa kanyang paligid, ang mga tanim ay tila sumasayaw sa saya. Tinatanggap ang biyayang matagal nilang hinintay. At sa gitna ng lahat, muli niyang naramdaman ang presensya ng mutya. Hindi niya ito nakita, ngunit alam niyang naroon ito. Salamat, bulong niya. Sa di kalayuan, mula sa ilalim ng isang silong, galit na galit si Kadoro habang pinagmamasdan ang pangyayari. Hindi pwede, hindi pwede. Paulit-ulit niyang sabi. Para sa kanya, hindi na ito simpleng inggit. Ito ay naging galit. At sa kabilang dako, sa kanyang malaking bahay, pinagmamasdan ni Don Ramon ang ulan mula sa bintana. Hindi siya nagsalita, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalaman ng malamig na determinasyon. Kung hindi siya susuko sa maayos na paraan, bulong niya, pipilitin ko siya sa ibang paraan. Ang ulan ay tumigil din kalaunan, ngunit ang iniwan nito ay hindi lamang basa na lupa.
kundi isang malinaw na mensahe. Ang biyaya ay buhay, at ang laban para dito ay nagsisimula pa lamang. Matapos ang hindi pangkaraniwang pagulan, muling nabuhay ang pag-asa sa puso ng mga tao sa baryo. Ang lupain ni Mang Isko ay lalo pang naging luntian at ang kanyang mga pananim ay nagsimulang mamunga ng masagana, higit pa sa inaasahan niya. Ang dating tigang na bukirin ay ngayoy parang isang hiwaga sa gitna ng disyerto. Dahil dito, muling naglakas loob ang ilang magsasaka na lumapit kay Mang Isko. "Isko," sabi ni Aling Nena, "baka pwede mo kaming turuan kung paano mo nagawa ito. Kahit kaunti lang, baka sakaling mabuhay ulit ang mga lupa namin." Napatingin si Mang Isko sa kanyang mga pananim, saka muling bumaling sa kanila. Ramdam niya ang bigat ng kanilang pag-asa. "Hindi ko po talaga alam kung paano nagsimula," tapat niyang sagot. "Pero handa po akong magbahagi ng ani, at kung may paraan, tutulungan ko po kayo." Sa araw ding iyon, nagbahagi siya ng ilan sa kanyang mga ani. Mga butil at bunga na tila may kakaibang sigla. Tinanggap ito ng mga magsasaka na may halong pag-asa at pasasalamat. Ngunit sa kanyang puso, may isang tanong na patuloy na bumabagabag. Paano niya matutulungan ang lahat kung hindi niya lubos na nauunawaan ang biyayang hawak niya? Kinagabihan, muling bumalik ang mutya ng langit. Sa pagkakataong ito, mas malinaw ang kanyang anyo. Tila gawa sa liwanag at hangin, ang kanyang presensya ay nagbibigay ng katahimikan sa paligid. "Alam kong marami kang iniisip," sabi niya. Tumango si Mang Isko. "Gusto ko po silang tulungan, pero hindi ko po alam kung paano." Lumapit ang mutya at itinuro ang kanyang bukirin. "Ang mga butil na ibinigay sa iyo ay hindi pangkaraniwan," paliwanag niya. "Ito ay mula sa langit, biyayang ipinagkakaloob lamang sa mga pusong handang magbahagi, hindi mag-angkin." "Totoo po ba na kaya nitong buhayin ng ibang lupa?" tanong ni Mang Isko. "Kung ang gagamit ay may malinis na hangarin," sagot ng mutya. "Ngunit tandaan mo, hindi lahat ng tatanggap ay may ganitong puso." Napaisip si Mang Isko. Naalala niya si Kadoro at ang mayor. "Ano po ang mangyayari kung maling tao ang gumamit nito?" tanong niya. Hindi agad sumagot ang mutya. Sa halip, tumingin ito sa malayo, tila may nakikitang hindi pa dumarating. Ang biyaya ay maaaring maging sumpa. Tahimik nitong sabi, kung ito ay gagamitin para sa kasakiman. Naramdaman ni Mang Isko ang bigat ng mga salitang yun. "Kung ganoon po, paano ko sila matutulungan nang hindi ito mapapasama sa maling kamay?" Ngumiti ang mutya. "Ang tunay na tulong ay hindi lamang pagbibigay," sabi niya. "Ito ay paggabay." Pagkatapos ng gabing iyon, nagpasya si Mang Isko na hindi basta-basta ipamigay ang mga butil. Sa halip, inimbitahan niya ang ilang magsasaka na tumulong sa kanyang bukirin upang makita nila mismo kung paano niya inaalagaan ang lupa. Hindi sapat na magtanim lang, paliwanag niya. Kailangan din alagaan, respetuhin at mahalin ang lupa. Unti-unting natuto ang mga magsasaka. Kahit hindi agad tumubo ang kanilang mga itinanim, nagsimula silang makaramdam ng pagbabago, hindi lamang sa lupa, kundi sa kanilang pananaw. Ngunit habang lumalaganap ang balita ng himala, lalo ring lumalalim ang galit ni Kadoro. Isang gabi, nagpunta siya sa bahay ni Don Ramon. "Mayor," sabi niya, "hindi na sapat ang pananakot. Kailangan na nating kumilos." Tumingin si Don Ramon sa kanya. Malamig ang mga mata. "Ano ang nasa isip mo?" tanong niya. Lumapit si Kadoro at ibinulong ang kanyang plano. Isang mas madilim at mas mapanganib na hakbang. Isang hakbang na hindi lamang sisira sa lupa ni Mang Isko, kundi pati sa kanyang pangalan. Samantala, si Mang Isko ay walang kamalay-malay sa papalapit na panganib. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, tahimik niyang pinagmamasdan ang kanyang bukirin, ang lupang minsang uhaw,
ngayoy puno ng buhay. Ngunit sa kanyang likuran, sa anino ng gabi, may mga matang nakamasid. At sa pagkakataong ito, hindi na lamang inggit ang kanilang dala, kundi balak na manira. Dumating ang umaga na tila payapa, ngunit may kakaibang bigat sa hangin. Hindi ito napansin agad ni Mang Isko, na abala sa pagtuturo sa ilang magsasaka kung paano alagaan ang lupa ng may tiyaga at malasakit. Ngunit sa baryo, may kumakalat ng balita. Hindi raw ordinaryo ang tanim ni Isko, bulong ng ilan. May gumagamit daw siya ng bawal na kemikal, dagdag ng iba. Baka nga may kulam pa, sabi ng isang matandang babae, sabay iling. Unti-unting nagbago ang tono ng mga usapan. Mula sa paghanga, naging pagdududa. Mula sa pag-asa, naging takot. At sa likod ng lahat ng ito, si Kadoro ay tahimik na nagmamasid, nasiyahan sa bunga ng kanyang paninira. Isang tanghali, habang nagbubungkal si Mang Isko, may dumating na grupo ng mga opisyal mula sa munisipyo, kasama ang ilang gwardiya. "Isko!" sigaw ng isa. "May reklamo laban sa iyo." Napahinto si Mang Isko. "Reklamo po? Tungkol saan?" Lumapit ang isang opisyal, may hawak na dokumento. "Ikaw ay inaakusahan ng paggamit ng ilegal na kemikal na maaaring makasama sa kalikasan at kalusugan ng mga tao," matigas nitong sabi. Nanlaki ang mga mata ni Mang Isko. "Hindi po totoo yan. Wala po akong ginagamit na ganon." "May mga saksi," sagot ng opisyal. Sa gilid ng grupo, dahan-dahang lumabas si Kadoro. "Ako ang isa sa nakakita," sabi niya, kunwari malungkot ang tono. Ayoko sanang magsalita pero para sa kapakanan ng lahat, parang binuhusan ng malamig na tubig si Mang Isko. "Kadoro, bakit po?" Mahina niyang tanong. Hindi siya sinagot nito. Sa halip, umiwas ito ng tingin. "Dahil sa reklamo," patuloy ng opisyal, "kailangan naming isara ang iyong bukirin habang iniimbestigahan." "Hindi po pwede," sigaw ni Mang Isko. "Ito lang po ang kabuhayan ko. At wala po akong ginagawang masama." Ngunit hindi siya pinakinggan. Agad na naglagay ng karatula ang mga tauhan. "Sarado. Nasa ilalim ng investigasyon." Parang gumuho ang mundo ni Mang Isko. Ang mga magsasakang dati kasama niya ay napaatras. Hindi nila alam kung sino ang paniniwalaan. "Pansamantala lang to," sabi ng isa, ngunit bakas ang pag-aalinlangan. Unti-unting nag-alisa ng mga tao, iniwan si Mang Isko sa gitna ng kanyang bukirin. Isang bukiring hindi na niya maaaring galawin. Lumuhod siya sa lupa, hawak ang isa sa mga halaman. "Hindi ko kayo pababayaan," bulong niya. Ngunit sa sandaling iyon, ramdam niya ang bigat ng kawalan ng kapangyarihan. Kinagabihan, hindi siya pumasok agad sa kanyang kubo. Naupo siya sa gilid ng bukirin, tahimik na nakatingin sa buwan. At muli, dumating ang mutya ng langit. "Alam ko ang nangyari," sabi nito. Napayuko si Mang Isko. "Wala po akong magawa." Pinaniwalaan nila ang kasinungalingan. Lumapit ang mutya. "Ang katotohanan ay hindi nawawala," sabi niya. "Ngunit minsan, kailangan itong ipaglaban." "Tinatakot po ako. At ngayon, pati ang pangalan ko ay sinisira," sagot ni Mang Isko. "Ang iyong puso ay malinis," tugon ng mutya. "At iyon ang iyong lakas." Tumingin ito sa bukirin na may karatulang nakatayo. "Hindi nila kayang patayin ng biyaya," dagdag nito. "Ngunit kaya nilang subukin ang iyong loob." Huminga ng malalim si Mang Isko. "Ano po ang dapat kong gawin?" "Magtiwala ka," sabi ng mutya, "at huwag mong hayaang manaig ang galit." Sa di kalayuan, sa dilim ng gabi, nakamasid si Kadoro. Ngunit sa pagkakataong ito, may halong kaba ang kanyang nararamdaman. Hindi niya maintindihan kung bakit, sa kabila ng kanyang panalo, tila may mali.
Samantala, sa kanyang opisina, tahimik na nakaupo si Don Ramon, hawak ang ulat tungkol kay Mang Isko. Malapit na, bulong niya. Kapag tuluyan na siyang nawalan ng kakayahan, kusa niyang ibibigay ang lupa. Ngunit hindi niya alam na ang laban ay hindi lamang tungkol sa lupa. Ito ay tungkol sa katotohanan laban sa kasinungalingan. At sa kabila ng kadiliman, may liwanag na patuloy na lalaban. Lumipas ang mga araw na tila mabigat ang bawat sandali para kay Mang Isko. Ang kanyang bukirin ay nanatiling sarado at ang mga tanim na minsang nagbibigay ng pag-asa ay ngayon ay tinitingnan na lamang niya mula sa malayo. Hindi niya magawang lapitan ang mga ito. Ang karatulang nakatayo sa gilid ng lupa ay parang patuloy na nagpapaalala sa kanya ng kasinungalingang ibinintang sa kanya. Sa baryo, lalo pang lumala ang mga usap-usapan. Kung wala siyang ginagawang masama, bakit isinara? Tanong ng ilan. Baka may tinatago talaga, sagot ng iba. Ang mga taong dati tumatanggap ng kanyang tulong ay unti-unting naglayo, hindi dahil sa galit, kundi sa takot na madamay. Ngunit hindi lahat ay tumalikod. Isang gabi, dumating si Aling Nena kasama ang ilang magsasaka sa kubo ni Mang Isko. May dala silang kaunting pagkain, tinapay, gulay at tubig. Hindi ka namin pababayaan, sabi ni Aling Nena. Alam naming hindi totoo ang sinasabi nila. Napatingin si Mang Isko sa kanila at sa unang pagkakataon matapos ang mga nangyari, nakaramdam siya ng ginhawa. Salamat po, mahina niyang sabi. Akala ko po, mag-isa na lang ako. Umiling si Aling Nena. Hindi habang may naniniwala sa kabutihan. Ngunit habang may mga nananatiling matatag, may ilan ding mas lalong nahuhulog sa pagdududa. Si Kadoro, na siyang nagpasimula ng lahat, ay patuloy na nagpapakalat ng maling kwento. May nakita akong kakaibang pulbos sa lupa niya, sabi niya sa mga tao. Hindi iyon normal. Ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay parang apoy na lalong nagpapalaganap ng takot. Ngunit sa gabi, kapag siya'y nag-iisa, hindi siya mapalagay. Hindi niya maintindihan kung bakit, sa kabila ng kanyang plano, tila hindi siya mapakali. May kung anong bumabagabag sa kanyang konsensya. Samantala, si Mang Isko ay patuloy na nananalangin at naghahanap ng lakas. Isang gabi, muli niyang naramdaman ang malamig na simoy ng hangin. Alam na niya kung sino iyon. Lumabas siya ng kubo at doon ay nakita niya ang mutya ng langit, maliwanag sa gitna ng dilim. Hindi pa tapos ang laban, sabi ng mutya. Alam ko po, sagot ni Mang Isko. Pero paano ko po ipagtatanggol ang sarili ko kung hindi nila ako pinakikinggan? Lumapit ang mutya at iniabot ang kanyang kamay. Sa sandaling iyon, tila nagbago ang paligid. Nakita ni Mang Isko ang mga alaala, ang araw na tinulungan niya ang matandang uhaw, ang sandaling ibinigay sa kanya ang mga butil at ang mga gabing siya'y tahimik na nag-aalaga sa kanyang bukirin. Ang katotohanan ay may bakas, sabi ng mutya. At ang bakas na iyon ay hindi kayang burahin ng kasinungalingan. Pagkawala ng mga larawan, may naiwan sa kamay ni Mang Isko. Isang maliit na butil na mas maliwanag kaysa sa iba. Ito ang binhi ng katotohanan, paliwanag ng mutya. Kapag dumating ang tamang panahon, ito ang magsisilbing patunay ng iyong kabutihan. Tamang panahon? Tanong ni Mang Isko. Kapag ang kasinungalingan ay umabot na sa sukdulan, sagot ng mutya. Kinabukasan, isang mahalagang anunsyo ang kumalat sa baryo. Magkakaroon ng pampublikong pagdinig sa munisipyo tungkol sa kaso ni Mang Isko. Lahat ay inaanyayahang dumalo. Ang balitang ito ay mabilis na kumalat at ang baryo ay napuno ng pananabik at kaba. Ito na ang pagkakataon. Upang malaman ang katotohanan, sa kabilang banda, si Don Ramon ay nakaupo sa kanyang opisina, kausap si Kadoro. Sigurado ka bang hindi ka mabibisto? Tanong ng mayor. Tumango si Kadoro.
kahit may bahid ng pag-aalinlangan. Opo, Mayor, wala siyang ebidensya. Ngumiti si Don Ramon. Kung ganoon, matatapos na ito sa lalong madaling panahon. Ngunit sa puso ni Kadoro, hindi siya sigurado. At si Mang Isko, hawak ang maliit na butil na ibinigay sa kanya ng mutya, ay naghahanda sa pinakamahalagang araw ng kanyang buhay. Isang araw na magpapasya kung siya ba ay mananatiling isang magsasakang may dangal o magiging biktima ng kasinungalingan. Dumating ang araw ng pagdinig na matagal nang hinihintay ng buong baryo. Mula pa sa umaga, nagsimula nang magtipon ang mga tao sa munisipyo. Ang bulwagan ay napuno ng mga magsasaka, matatanda at kabataan. Lahat ay may kanya-kanyang paniniwala, ngunit iisa ang nais. Ang malaman ang katotohanan. Sa harap ng silid ay nakaupo si Don Ramon, kasama ang ilang opisyal. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nagmamasid sa bawat galaw ng mga tao. Sa kabilang panig, tahimik na nakatayo si Mang Isko. Simple pa rin ang kanyang kasuotan, ngunit ang kanyang tindig ay matatag. Sa kanyang kamay ay mahigpit niyang hawak ang maliit na butil na ibinigay ng mutya ng langit. Tinawag ang pagdinig upang magsimula. Ang layunin ng pagtitipong ito ay alamin ang katotohanan tungkol sa mga paratang laban kay Mang Isko, formal na sabi ng isang opisyal. Agad na tinawag si Kadoro bilang unang magsasalita. Lumakad siya papunta sa harap, bahagyang kinakabahan ngunit pilit tinatago. Ako po ay magsasaka rin, simula niya. At nakita ko po mismo na may kakaibang ginagamit si Mang Isko sa kanyang lupa. Hindi po iyon normal, kaya naniniwala akong mapanganib ito. May ilang tao sa bulwagan ng tumango, ngunit may ilan ding nagduda. May ebidensya ka ba? Tanong ng opisyal. Sandaling natahimik si Kadoro. Wala pong pisikal, pero nakita ko po mismo. Nagkaroon ng bulungan sa loob ng silid. Sumunod na tinawag si Mang Isko. Dahan-dahan siyang lumapit sa harap. Ramdam niya ang bigat ng mga matang nakatutok sa kanya. Isko, sabi ng opisyal. Ano ang masasabi mo sa mga paratang laban sa iyo? Huminga ng malalim si Mang Isko. Wala po akong ginamit na anumang kemikal o masamang sangkap. Mahinahon niyang sagot. Ang lahat po ng itinanim ko ay bunga ng biyayang ibinigay sa akin. Anong biyaya? Tanong ng isa. Sandaling nag-isip si Mang Isko. Alam niyang mahirap paniwalaan ang kanyang sasabihin. Isang matandang lalaki po ang aking tinulungan noong ako'y kapos din, sabi niya. At bilang kapalit, binigyan niya ako ng mga butil. May ilan na napangiti ng may pagdududa. Parang kwento lang yan, bulong ng isang tao. Ngunit hindi na tinag si Mang Isko. Hindi ko po mapapatunayan sa salita lamang, sabi niya. Pero may dala po akong isang bagay. Dahan-dahan niyang inilabas ang maliit na butil mula sa kanyang kamay. Sa una, ito'y mukhang karaniwan. Ngunit nang tumama ang liwanag mula sa bintana, ito'y biglang kumislap, mas maliwanag kaysa sa inaasahan. Napatingin ang lahat. Ano yan? Tanong ng opisyal. Ito po ang isa sa mga butil na ibinigay sa akin, sagot ni Mang Isko. Sa sandaling iyon, may kakaibang nangyari. Ang butil ay nagsimulang magliwanag at mula rito ay tila may mga larawan na nabuo sa hangin, mga alaala na malinaw na nakikita ng lahat. Nakita nila si Mang Isko na nag-aabot ng tubig sa matandang uhaw. Nakita nila ang matanda na nagbibigay ng mga butil. At nakita rin nila ang mga gabing tahimik na inaalagaan ni Mang Isko ang kanyang bukirin, walang halong panlilinlang. Napuno ng katahimikan ng silid. Walang nagsalita. Hanggang sa biglang, "Hindi yan totoo!" sigaw ni Kadoro. Ngunit sa kanyang pagsigaw, may panibagong larawan ang lumitaw. Siya. Nakita siya ng lahat. Ang gabing siya'y palihim na nagbuhos ng lason sa lupa ni Mang Isko. Nanlaki ang kanyang mga mata.
Hindi. Hindi ako yan. Nanginginig niyang sabi. Ngunit malinaw ang lahat. Unti-unting nagbago ang tingin ng mga tao sa kanya. Mula sa paniniwala, naging pagkamuhi. Sinungaling, sigaw ng isa. Ikaw ang may kasalanan, dagdag ng iba. Napatras si Kadoro, hindi makatingin sa kahit kanino. Sa harap, hindi na makapagsalita si Don Ramon. Sa unang pagkakataon, nabasag ang kanyang kumpiyansa. Mayor, sabi ng isang opisyal, mukhang kailangan nating imbestigahan ito ng mas malalim. Ngunit alam na ng lahat ang katotohanan. Sa gitna ng silid, nakatayo si Mang Isko. Hindi bilang isang inaakusahan, kundi bilang isang taong napatunayang malinis ang puso. Unti-unting humupa ang liwanag ng butil sa kanyang kamay. At sa kanyang puso, alam niyang hindi siya pinabayaan. Ang katotohanan ay lumitaw. At ang kasinungalingan ay nabunyag. Matapos ang pagdinig, tila nagbago ang ihip ng hangin sa buong baryo. Ang katahimikan na bumalot sa bulwagan ay unti-unting napalitan ng mga bulong ng pagkagulat, pagsisisi at pag-unawa. Isa-isang lumabas ang mga tao, ngunit ang kanilang mga tingin kay Mang Isko ay hindi na tulad ng dati. Wala na ang pagdududa. Napalitan ito ng paggalang. Si Kadoro ay nanatiling nakatayo sa gilid, nanginginig ang katawan at hindi makatingin sa kahit sino. Ang kanyang kasinungalingan ay nabunyag at ang bigat ng kanyang ginawa ay tila sabay-sabay bumagsak sa kanyang dibdib. Dahan-dahang lumapit si Mang Isko sa kanya. Kadoro, mahinahon niyang tawag. Hindi agad sumagot si Kadoro. Ngunit nang sa wakas ay tumingin siya, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Patawarin mo ako, mahina niyang sabi. Inggit ang nanaig sa akin at nawala ako sa tama. Sandaling natahimik si Mang Isko. Sa kabila ng sakit na dinulot sa kanya, hindi siya nagalit. Sa halip, may kakaibang awa siyang naramdaman. Lahat naman po tayo nagkakamali, sagot niya. Ang mahalaga, natutunan natin. Napayuko si Kadoro, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Samantala, si Don Ramon ay agad na umalis matapos ang pagdinig, ngunit hindi niya naiwasan ang mga sumunod na pangyayari. Ang mga opisyal ay nagsimula ng masusing investigasyon laban sa kanya, lalo na sa kanyang tangkang pagkamkam ng lupa. Ang kanyang kapangyarihan na dati tila hindi matitinag ay nagsimulang mabasag. Sa baryo, muling binuksan ang bukirin ni Mang Isko. Tinanggal ang karatulang nagsasabing ito'y sarado at sa wakas ay muli niyang natapakan ang lupang matagal niyang inalagaan. Habang naglalakad siya sa gitna ng kanyang taniman, dama niya ang bawat hibla ng lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Bumalik na tayo, bulong niya. Ang mga halaman ay tila mas lalo pang sumigla na parabang naramdaman ang kanyang pagbabalik. Hindi nagtagal, muling dumating ang mga magsasaka. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na sila nag-aalinlangan. Isko, sabi ni Aling Nena, handa kaming matuto. Kung handa ka pa ring magturo. Ngumiti si Mang Isko. Hindi lang po ako, sagot niya. Tayong lahat ang magtutulungan. Sa mga sumunod na linggo, unti-unting nabuhay ang baryo. Sa tulong ng gabay ni Mang Isko, natutunan ng mga magsasaka kung paano alagaan ang lupa ng may respeto at malasakit. Hindi man kasing bilis ng himala ang pag-usbong ng kanilang mga pananim, ngunit sapat ito upang muling magbigay ng pag-asa. Si Kadoro, bilang bahagi ng kanyang pagsisisi, ay nagtrabaho kasama nila. Hindi na siya ang dating mayabang, siya ay naging tahimik, masipag at handang magbago. At si Mang Isko, sa kabila ng lahat ay hindi nagbago. Nanatili siyang mapagkumbaba, patuloy na nagbibigay at laging inuuna ang kapakanan ng iba. Isang gabi, habang pinagmamasdan niya ang bukirin sa ilalim ng liwanag ng buwan,
Muli niyang naramdaman ang pamilyar na presensya. Ang mutya ng langit ay muling nagpakita. "Natapos mo ang pagsubok," sabi nito. Umiling si Mang Isko. "Hindi ko po yun magagawa kung wala kayo." Ngumiti ang mutya. "Ang biyaya ay ibinibigay," sabi niya. "Ngunit ang tunay na lakas ay nagmumula sa puso." Tumingin siya sa baryo, sa mga ilaw ng mga tahanan, sa mga taong unti-unting bumabangon mula sa kahirapan. "Ang lupang ito ay hindi na uhaw," dagdag niya. "Dahil natuto na ang mga taong mag-alaga, hindi lamang kumuha." Unti-unti siyang naglaho sa liwanag. At sa pagkakataong iyon, alam ni Mang Isko, hindi na niya kailangang umasa sa himala. Dahil ang tunay na himala ay nasa mga taong natutong magmahal, magbahagi at magbago. Sa pagsikat ng araw kinabukasan, ang baryo ay muling nabuhay. Ang mga bukirin ay unti-unting naging luntian. Ang mga tao ay nagtulungan. At ang dating lugar na binalot ng tagtuyot ay naging simbolo ng pag-asa. At sa gitna ng lahat, si Mang Isko, ang magsasakang may mabuting puso, ay nanatiling tahimik na tagapag-alaga ng lupang minsang uhaw, ngunit ngayoy puno ng buhay. Wakas.